guys, good morning everyone, good morning everybody, and good morning around the world. So happy Sunday to everyone. So guys, tayo guys, magmuni ko tayo kasi susulat tayo ng plan ngayong March na sahod guys. So meron ako guys na every month nagsusulat ako dito sa sticky note ng yung mga budget list ko guys, kung magkano yung maibabawas sa ating sahod. So computation na yan guys every month para alam natin kung magkano yung matitira sa atin in hands. Kailangan natin, dati hindi ko to guys ginagawa kasi nag-i-enjoy pa ako sa trabaho ko. Alam mo yung parang baliwala lang sa akin lahat, hindi ako nag-iisip ng pera. So basta ako nagtatrabaho ako, kumikita ako, nabibili ko lahat ng gusto ko, yun, ganun lang yung nasa isip ko. Pero ngayon guys, nakakaramdam na kasi ako ng pagod. So mula nung namatay mama ko guys, doon ko naisip na, alam mo yung trabaho ako nagtrabaho, pero iniisip ko na saan yung future ko, wala yung kinabukasan ko na balang araw saan ako pupulutin, mas lalo na wala pa kaming anak. So yun pa ang iniisip ko guys, kasi gusto ko na rin magplano magkaroon ng family. Yung alam mo yung ibang babae kasi guys, nakikita ko sa kanila na kahit wala silang asawa, masaya sila kasi mayroon silang anak na pinaglalaanan. Yun ang kinabukasan nila, kaya sila nagpapakahirap nagtatrabaho sa ibang bansa o kahit saan mang bansa, kahit dyan sa Pilipinas. Pero unlike sa walang anak guys, kahit may asawa ka pero wala kayong anak, parang tapos wala kang iniisip na hindi pinaglalaanan yung kinabukasan mo. Ang hirap guys kasi tumatanda tayong lahat. So hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin soon in the future. So kailangan natin ng i-secure yung sarili natin. Mas lalo ang hirap, mga OFW, ang hirap umuwi kapag nasa Pilipinas tayo. Mahirap mag-stay sa Pilipinas dahil hindi sapat yung kita, tapos hindi na tayo sanay magtrabaho. Hindi na tayo sanay magtrabaho dyan sa Pilipinas na maliit lang ang kinikita natin. So kahit paano dito sa ibang bansa, maliit man ang kinikita natin pero nakakaipon tayo kahit paano kung marunong ka lang magtipid sa sarili mo. Hindi naman yung totally talaga tipid. Kasi pagdating sa pagkain guys, magastos ako. So hindi ako, basta may nagustuhan akong pagkain guys, bili lang ako ng bili. Pero syempre, mga sale lang ako. Yung sa sale lang ako nakafocus. Pero pag walang sale guys, pag hindi sale, di ko binibili kasi iba yung value ng peso sa dirhams. So, at saka dito guys, kahit tagal na natin dito sa Dubai, sa Middle East. So, pag hindi na natin kaya magtrabaho, ayaw na natin mag-work, kailangan na natin bumalik dyan sa bansa kung saan tayo, kung ano yung national natin. Kaya mahirap guys, kailangan natin mag-isip ng paraan kung saan tayo for good. Yun ang iniisip ko ngayon guys. So kaya lahat guys, parang lahat ng possible na makakatulong sa amin dito na para makalipat kami ng ibang bansa, para doon mag-for good, yung makakuha tayo ng guys, permanent residence, citizen, balang araw na kahit mag-stay tayo ng 5 years, 10 years, okay lang dahil mayroon tayong future, mayroon tayong opportunity ba. Hindi tulad dito sa Middle East na wala tayong opportunity na maganda, kahit maganda ang trabaho natin dito guys. Pero hindi dapat tayo makampante kasi hindi habang buhay ay nandito tayo. Kasi guys, dito hindi nagbibigay ng permanent residence sa Middle East. So, sa tagal ko na dito guys, almost
12 years na ako dito. 2012 nandito na ako sa Dubai at the age of 29 guys. So pero ngayon kung tutuusin sa ibang bansa, pag 12 years ka na, 5 years guys, mayroon ka ng PR, citizen, kahit may balikbayan ka na guys sa Pilipinas, okay lang. Mawalan ka man ng trabaho dun, okay lang, makakahanap ka pa rin ng iba. So balikbayan ka na ba guys, yun ang para sa akin na kailangan kong i-pursue sa sarili ko, para sa amin in the future. Kasi gusto ko balang araw yung, alam mo yung edad natin minsan, may tao na ayaw na natin mag-work at the age of 50. Kasi karamihan ngayon guys na babae at the age of 50 is nag-work pa rin. Pero ako parang gusto ko na lang mag-travel lang at the age of 50. Pero inshallah ay magkaroon tayo ng magandang oportunidad guys. Kaya ginagawa ko lahat para sa sarili ko. Para sa amin. Para sa magiging kinabukasan namin ng asawa ko at magkaroon kami ng family soon. Magkaroon kami ng anak kahit isa. So, yun guys ang iniisip ko palagi. Yung magiging kinabukasan ko. Dahil nakikita ko rin sa sitwasyon sa Pilipinas. Kahit mayroon ako dun property sa Pilipinas na sarili, hanggang ngayon naguhulog ako guys. Hinuhulugan ko siya ngayon. Hanggat sa makuha ko yung maging akin talaga yung bahay at lupa na yun. Kasi ang nakatira dun guys, pinatira ko sa pamangkin ko. Nagre-renta din sila dun guys. Binigay ko sa kanila ng mura ang renta monthly. Kasi ano lang, kadugo ko rin naman sila, pamangkin ko sila. So, sila yung nag-aalaga ng bahay ko guys. Tapos, ako na nagpo-provide lahat ng mga gamit. Sabi ko, wag na silang mamili, ako na lang kasi sarili ko naman bahay yun. Tapos, syempre, bukod dyan, may mga plano pa tayo na magaganda na para sa magiging makakatulong sa atin in the future. So, inshallah, God will provide us. So, kasi sa tulang guys, ako'y napapagod na rin ako sa company ko ngayon, sa trabaho ko. Gusto ko magpalit ng ibang trabaho na babagay sa katawan ko guys. Kasi yung katawan ko minsan nangihina sa lakad ako ng lakad sa trabaho ko. Halos wala na akong upo-upo sa trabaho. Minsan di na ako makakain guys kasi busy. Kasi alam mo yung pag nag-work ka sa school, wala kang oras. Yung oras mo ng break time mo minsan nag-go-over, hindi mo na magagamit kasi minsan mayroon mga exam yung bata, hindi ka makaalis. Depende kasi sa guro guys kung minsan may guro na kailangan nila ng tulong mo, hindi sila makakilos pag walang assistant. So may guro na nakakakilos sila kahit walang assistant, kayang-kaya nilang i-handle lahat ng gawain sa classroom kahit sila lang, kahit pasaway ang mga bata. Yun, hindi rin pare-pareho guys. Kaya kailangan natin guys ng, ang haba na ng introduction ko guys sa inyo. So kailangan natin guys ng ganito, para sa akin lang guys, advice ko lang. So gumawa tayo ng budget list guys. Tuwing every month, gumawa tayo ng budget list na ililista natin yung lahat ng magiging expenses natin every month. So para alam natin kung magkano yung matitira sa ating enhance na para sa sarili natin. Kung may gusto man tayong bilhin, lumabas sa kasama kaibigan. Ganun. Pero wag naman sa sobra. Yung, kasi ako natitira ko lang guys sa sarili ko guys is 200 dirhams guys. Yun ang natitira ko para sa sarili ko. Kasi yung mga nakalista dito sa akin, yung ano ko, yung binabayaran ko sa loan ko sa para sa bahay ko na kinuha na house in lot, saka VP. Then yung, syempre guys, mayroon tayong pinag-iipunan dito sa Dubai na kailangan natin mag-save din ng pera. Iba yung dito ko. At iba rin yung pinag-iipunan ko sa Pilipinas guys. So mayroon akong pinag-iipunan din sa Pilipinas. Kasi ang hirap ng buhay dyan guys sa Pilipinas. Pag umuwi ako one time last year sa Pilipinas, wala akong hawak na pera guys. Tapos yung asawa ko nagpapadala lang, nagme-message lang ako na wala na akong budget. Ganun, papadala naman siya. Ganun, ang hirap guys. Tapos, kailangan ko na magpalagay guys ng extension sa bahay ko. Palagay ko ng extension yun guys kasi yung
kitchen ko dun sa ginawa kong house in lot ay walang open pa yung backside, yung kusina namin open. Nilagyan ko yun ng trapal, so hinangin guys. Malakas yung hangin. Madalas pa naman umulan dyan sa Pilipinas. So, ano, sa kitchen at saka sa harap guys, yun ang palalagyan ko na siya ng extension. So, kailangan ko magbayad ulit guys. Kailangan ng bayad yun. Kaya yun ang nililista ko guys. Kaya mayroon ako nito. Mayroon ako nito kasi gusto ko na siyang matapos yung bahay ko na. Actually, after ng extension yun, siguro babakasyon ako doon ng kahit ubusin ko talaga guys yung pahinga ko doon ng 1 month. Yun ang gusto ko para comfortable ako kasi may sarili akong bahay. Yun. Kasi ang hirap guys na wala kang sariling bahay. Uwi ka doon, makikitulog ka sa kamag-anak mo o makikitulog ka sa mga kapatid mo na depende rin kasi sa sitwasyon kasi syempre mga kapatid ko nagre-renta rin sila ng bahay. Kaya mahirap para sa akin. Tapos minsan nahihiya ako mag-stay sa kanila. Unlike sa may sarili kang bahay na anytime pwede ka matulog, makakatulog ka ng maayos. Tapos kahit hindi ka kumain, okay lang. Unlike sa pag mag-stay ka sa mga kapatid mo o sa mga kamag-anak mo, kailangan mong gumising ng hindi ka pwedeng matulog na anytime kasi syempre may ilang ka, mahihiya ka guys. Tapos hindi ka pwedeng, kung ayaw mong kumain, hindi ka pwedeng hindi kumain. Kailangan sabayan mo sila. Syempre, kailangan gagastos ka guys. Hindi sila ang gagastos sa iyo kasi ikaw yung galing ng abroad, ibang bansa. Yun ang mindset ng mga Pilipino guys. Pero kung tutuusin guys, tayo, OFW, bisita lang tayo sa Pilipinas. Dapat, kung ang mindset ng mga kapatid natin magkamag-anak ay pag-uwi natin, sila naman yung iparana sa atin na sila mag-treat. Pero, syempre guys, depende sa sitwasyon kasi hindi naman kasi magaganda ang buhay ng ibang kapatid ko guys. So, sa dami namin na magkakapatid, syempre, dalawa lang kami ng ate ko na nasa ibang bansa, yung pinakapanganay namin, ate ko sa Australia, tapos ako dito sa Dubai. Kaya yun guys, gusto kong tulungan yung mga pamangkin ko kahit paano makarating dito, mag-abroad sila, kahit paano makaranas sila ng sila mismo yung nagtatrabaho para sa sarili nila. Tulungan nila yung mga magulang nila para hindi na lang sila lagi yung umaasa sa magulang nila. Kasi hindi lahat ng oras buhay ang magulang natin guys. Mga bata ngayon, mga teenager ngayon guys, sanay silang umasa sa magulang. Unlike sa atin noon na ako noon, nag-aaral ako guys. Mula nung namatay papa ko, grade 5 namatay papa ko. Nag-graduate ako ng grade 6. Yung malungkot ako guys kasi wala nang tatay ko. So si mama na lang yung naghahanap buhay para sa amin. Tapos si mama yung naging tatay namin, nagiging mama namin. Siya yung tatay mama namin. Lahat ginawa niya. So hindi naman kami mayaman, mahirap lang kami guys. Kaya yun. Pero salamat sa Diyos pa rin. Thanks God kasi nakatapos ako ng kahit man lang nakatapos ako ng high school guys. Syempre, sa tulong din ng kapatid ko na nasa ibang bansa. Kasi hindi ko naman alam wala akong idea nung nagpapadala siya sa mama ko ng para sa budget namin. Kasi syempre, bata pa ako guys. Wala akong pakialam. Lang ako guys. Basta para sa akin, nag-aaral lang ako. Aral ako ng aral. Tapos, nagtatrabaho ako tuwing bakasyon guys. So, pag bakasyon namin, 2 months. Bakasyon natin dyan sa Pilipinas ng bata. Di ba 2 months guys? So, nagtatrabaho ako guys. Nangangatulong ako dyan, sa Bicol. Yun, tapos, mag-aaral ako na pagpasukan na naman, babalik naman ako. Uuwi ako, mamimili na ako ng sarili kong gamit guys. May mga uniform na ako, shoes, nabibili ko na yung gusto ko guys, mga gamit ko. Kasi, naaawa ako sa mama ko. Tapos hanggang sa nakatapos ako ng high school guys. So, ganun pa rin ginagawa ko. Working student ako, nag-work ako 2 months. Tapos babalik ako sa school na naman, mag-i-enroll na naman ako.
Nakabili na ako ng mga uniform, books, notebooks, ganun. So, si mama na lang magbabayad ng tuition fee, pero ako bibili ng mga gamit ko. Yung tuition fee kay mama, yun. Guys, kahit paano nakakatulong ako sa mama ko kasi hindi naman po kami mayaman nun at saka hindi kami mayaman. So, pero salamat sa Diyos dahil nakasurvive kami guys. So, thankful pa rin ako dahil wala talaga akong pangarap mag-abroad guys noon. Kaso nahihirapan ako noon sa Pilipinas. At the age of 28, walang nangyayari sa buhay ko. So, alam mo yung, pero actually sa Pilipinas guys, nung dyan ako, sa awa ng Diyos, hindi ako nawawala ng trabaho. Lagi ako may offer. Kasi nagpo-promoter pa ako guys. Promoter ako sa Pure Gold. Nag-promodizer ako sa Pure Gold. Sa lahat ng supermarket na ikot ko dyan sa Pilipinas. Pero matagal ako nag-work sa Pure Gold guys. Through agency. So nag-work ako guys ng promodizer. Hindi nag-sales promoter ako sa Green Cross, sa mga SM guys. SM Bikutan. So, doon guys sa awa ng Diyos, doon ako natanggap ako doon sa mga ganun guys. Hanggat sa nakaalis ako ng 29 years old. Nag-apply ako ng going abroad at the age of 27. So nakaalis ako ng 29 years old. 2 years guys akong naghintay. Kasi nagtatry-try lang ako. Kasi takot ako guys. Baka mamaya. Actually nagtry ako ng katulong apply. Pero sa awa ng Diyos guys, hindi ako pinayagan ni God na umalis. Hindi ako pinayagan ni God na mamasukan bilang katulong. Kasi hindi talaga siya suitable para sa akin. Kasi talagang wala akong masyadong alam guys sa lalo sa pagluluto. Ang alam ko lang yung pagsarili ko guys. At saka para sa family ko, ganun lang. Pero kung yung mga luto-luto talaga guys na para sa pag nangatulong ka, kailangan magaling ka magluto guys. Kailangan marunong ka. Pero sa akin, simple lang yung alam ko na pagluluto guys. Yung kaya nilang tanggapin at kainin yung niluluto ko. Pero okay na, masarap naman ako magluto guys. Then, kasi sanay naman ako, kasi nag-work na nga po akong katulong. Natulong na nga po ako, nag-babysitter ako, working student nung nag-aaral ako. Pero bihira talaga ako magluto guys, sa pagkalahatan. Kasi yung pinasok ko dyan dati mga simple na luto lang guys, simple recipe lang. Yung alam ko lang. And anyway guys, so salamat sa Diyos kahit paano, yung hindi ko pinangarap na nakarating po ako dito guys. Kasi talagang sigad na ang gumawa ng paraan. Year 2012 guys. Nakaalis ako, ang first job ko dito ay cleaning company guys. Yung napasukan ko ay nagbigay ako ng placement fee na 30,000 pesos guys. Pinangutang ko yun guys. Kanda hirap-hirap ako guys noon. Salamat sa kaibigan kong tumulong sa akin. Lalo-lalo na shout out kay Los Villaplana na siya yung naging kasama ko dati nung nasa struggle ako ng buhay ko. Na nag-work ako dati ng part-time habang nag-aantay na lang ako ng flight ko guys. Kasi may visa na ako noon. Ngayon sumabit-sabit pa nga ako guys sa medical ko kasi may thyroid na nakikita sa akin. Hindi ako pinaalis. Ngayon, umatras na ako noon guys. Pero talagang sa tulong ng Panginoon, nakaalis pa rin ako guys kasi yung agency ko, sabi ng agency ko, hindi daw ako pwedeng umatras, mag-back out dahil magbabayad sila ng 50K sa employer ko. Kasi dumating na ang visa ko. Kaya doon guys, thank you talaga. Thank you God sa lahat. Kasi yun ang naging daan ko kaya ako nandito ngayon sa kinalalagyan ko ngayon guys. Sa kinaroroonan ko ngayon dito sa Dubai. Kaya thank you talaga God. And thank you Los. Dahil ikaw yung kaibigan ko na mula Pilipinas hanggang abroad ay tumulong ka sa akin. Ikaw talaga yung kaibigan ko na
tunay talagang kaibigan. And ito po pala shout out pala kay, Michelle, yung naging kaklase ko sa caregiver, guys. Michelle Constantino, guys. Ngayon ay nasa Australia na siya. Matagal na siya doon sa Australia. Shout out, Shell. Keep up your good work and God bless you. Dahil siya din po yung nakatulong sa akin nung time na nangailangan ako, guys, ng pera. Silang dalawa ni Luz. Andito na ako nun sa abroad na nagkaroon ako ng personal problem na financial, at sila yung tumulong din sa akin, guys. Kaya hindi ko makakalimutan yung tulong na ginawa nila sa akin. Salamat sa inyong dalawa. At syempre, salamat sa mama ko, guys. Kasi yung placement ko ng papunta dito ng abroad, guys, ay nagsanla yung mama ko ng lupa. Yung naiwan sa amin ng papa ko na property. Isinanla niya yun, guys. Kaso ang problema, ito nangyari, hindi nakarating sa akin yung pera lahat. Ang nakarating sa akin, guys, is 10K lang, guys. Ang nakarating sa akin, guys, ay 10K lang. Kasi ginamit ko ng mga kapatid ko, kasi kailangan din nila siguro, kaso hindi nila ako priority. So ginamit nila yung pera na para sa akin. Kaya yun, umiiyak na ako nun, guys. Iyak ako ng iyak nun na talagang umatras na ako. Tapos mama ko nagkaroon ng problem sa pag-iisip. So halos sinabi pa ng mga kapatid ko sa akin na huwag na raw akong tumuloy sa ibang bansa kasi si mama nga gano'n. Sabi ko naman, sabi ko, pag nag-stay ako dito sa Pilipinas, mas lalong mahihirapan si mama. Kasi lahat tayo naghihirap, mahihirapan. Lahat, wala akong maitulong kay mama kung nandito lang ako sa Pilipinas. Yun ang naisip, guys. Kaya at saka ito pa, guys, may visa na ako, hindi ako pwedeng matras. Yun ang pagkakataon ko, ibig sabihin, yun ang opportunity na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya hindi talaga ako nagdalawang isip, guys. Umalis ako na walang naghatid sa akin sa airport. Dala-dala ko ay 5 pirasong damit, guys. Kasi wala akong idea papunta ng abroad. Basta ako nagdala-dala ako na parang pupunta lang ng bundok, guys. Kaya grabe, guys, yung pinagdaanan ko din bago ako nakarating dito sa abroad, guys. Kaya ito yung ginagawa ko lahat habang nandito ako, habang malakas pa ako. Para sa magiging kinabukasan ko, sa amin ng asawa ko, ganun. Kasi gusto ko na rin talaga, guys, magkaroon ng sariling family. Yung alam mo yung magiging ma-feel ko talaga na mayroon akong sariling pamilya. Pero hope, inshallah, ibigay ni God sa akin yun. Kaya, first of all, thanks God for everything. And ito, guys, kahit paano, guys, nag-improve yung aking knowledge and skills. Kasi yung trabaho ko dito, tumataas din, guys, yung job position ko, guys, kahit paano. Kasi ginagamit ko yung experience ko. Hindi man ako nakatapos ng college, pero guys, lakas ng loob lang, guys, yung ginagamit ko. Tapos experience. Lahat ng trabaho, guys, kaya kong pasukin. Kaso syempre yung iba, yung gusto kong trabaho na talagang hindi ko napapasukan dahil kailangan nila doon ng degree. Kaya ito ngayon, guys, nagkuha ulit ako ng course na, kumuha na ako ng course na mayroong bachelor. Modular lang siya, guys, kasi yun ang pwede sa akin dahil nag-work ako dito. So, kung gusto nyo rin, anyway, guys, advice ko lang kung gusto nyo rin gawin ito para alam nyo kung magkano na lang yung matitira sa sahod nyo at alam nyo kung magkano yung mababawas sa pera nyo. Buwan-buwan, sa sahod nyo buwan-buwan. Gumawa kayo ng budget list, guys. Ganito. Kung magkano yung babayaran nyo, kung may babayaran kayong utang, or kung wala man sa mga expenses nyo, other expenses. Lalo sa grocery, guys. Ganun. Gumawa kayo ng budget list or market list. Para alam mo kung saan mo binibitawan yung pera. Alam natin kung saan natin nilalagay ang ating pera, guys. Yun lang po ang may advice ko, guys. And have a good day, everyone. Thank you for watching. Mahaba ng ating
mahaba ng aking mga ano, muni-muni sa buhay, guys. So, may hawak pa ako ng calculator. So, anyway, itago na natin, guys, kasi, pero, last month ito rin ginawa ko. Tinatapon natin. Ngayon, ito na naman, guys. So, thanks God kasi kahit paano nakakain natin yung gusto natin. Salamat sa lahat-lahat. Ingat po kayong lahat dyan. Hopefully, nagustuhan niyo yung aking advice para sa inyo, para sa ating lahat. Ang advice ko lang sa mga, ano, yung medyo nag-i-struggling sa budget, guys, ganun gawin nyo. So, thank you for watching. Have a good day, everyone. Happy Sunday and happy weekend. Ingat po tayong lahat. Dyan sa Pilipinas, ingat po kayong lahat dyan. At sa lahat ng mga followers ko, viewers, subscribers, thank you po. Thank you for everyone. Have a good day. Take care always. Bye-bye.